Magandang gabi, Orientong Mindoro, ika-30 sa buwan ng Mayo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, satellite voters registration ng City Comelec nagsimula na. Baco Community College, pakikinabangan na ng mga Bacuenyo ngayong pasukan. Mga namimili ng school supplies patuloy ang pagdagsa ilang araw bago ang pasukan. Sa detalye ng ating mga balita, umaga ng ika-30 ng Mayo naabutan ng Newsline team ang puspusang pagsasanay ng mga taga-Barangay Santa Maria Village bilang paghahanda sa magaganap na Mini Fire Olympics Barangay Fire Brigade level sa bayan ng Pinamalayan sa ika-20 ng Hunyo, kung saan makikipagtagisan sila sa may 14 pang barangay na napili sa bawat munisipalidad sa lalawigan. Ang SMB Fire Brigade ang magiging kinatawan ng lungsod sa nasabing patimpalak at tinutulungan sila ng City BFP sa pag-ensayo. Ang nasabing grupo ang nakapagtala ng pinakamagandang record sa ginanap na Barangay Fire Brigade training sa lungsod kamakailan. Samantala, ang mananalo sa Mini Fire Olympics provincial level ang magiging kinatawan naman ng probinsya sa regional level, ngunit higit sa kompetisyon ang maging handa ang bawat barangay laban sa sunog ang pinakamahalaga. Sa ibang balita, idinaos hapon ng 29 ng buwang kasalukuyan ng championship game ng volleyball na bahagi ng Police Regional Office Mimaropa Summer Sports Fest 2014. Naglaban para sa kampyonato ang Operation at Army PPO team kung saan todo suporta pa ang mga opisyalis ng huli kabilang na sina Provincial Director Police Senior Superintendent Ronaldo De Jesus at Deputy Provincial Director for Operation Police Superintendent Christopher Abesha. Mainit ang laban ng dalawang koponan, ngunit hindi hinayaan ng operation na manalo ang Army PPO. Pinataob nila ang kalabang koponan sa unang 3 set ng laban, kaya naman sila ang tinanghal na kampyon. At mga balik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sinamantala ng pamalambayan ng Baco ang mainit na panahon upang isagawa ang kanilang weight channeling project sa mga pangunahing ilog na dumaraan sa ilang barangay sa nasabing bayan. Ito ang naging pahayag ni Baco Municipal Mayor Ray Marco sa panayam sa kanya umaga ng ika-30 ng Mayo ng kasalukuyang taon. Dulangan 1, Dulangan 2, meron tayo sa mga ngandos. At yan ika nga kung talagang ma-extend yung El Nino, ay timing naman sa ating paggagawa ng rechanneling, Kasi hindi naman tayo pwede mag-rechanneling kung El Nino na yung dumarating sa atin, baha na yan. So ang aming preparation dito, tulad dito sa aming mga kabukiran. Ayon pa sa opisyal, kung magtatagal ang tag-init at sakaling maranasan ng tagtuyot, hindi umano ito makakaapekto sa mga magsasaka sa kanilang bayan dahil sa mga irigasyong napakikinabangan nila sa kasulukuyan. Kung talagang mag-extend ng tagtuyo talaga, ay nagpapangsyon naman yung mga irrigation natin dito at siguro naman makakasapat yan sa ganitong mga direct na buwan ang tubig para sa mga ating mga magsasaka. Samantala, minamadali na nila ang pagtapos ng rechanneling projects bago pa man magbago ang klima at umiral ang maulang panahon.
Samantala, pakikinabangan na ng mga Bacoenyo ang Baco Community College na nasa compound ng Pamalaang Bayan kung saan, ayon kay Municipal Mayor Rinaldo Marco, nasa mahigit 120 estudyante ang maaaring pumasok dito ngayon at 2 kurso ang maaaring pagpilian. Yan. Itong June na ngayon ay bubuksan po natin ang Baco Community College. At dito mga po sa aming Maropa ay parang tayo lang ang kauna-una magkakaroon nito sa mga munisipyo dito sa Maropa. At ang aming pong enrollment dito ay nakalimit lang po kami sa 120. Yan po ay umpisa natin ngayon June 9. Aniya pa dahil sa mabilisan na isakatuparan na nasabing proyekto, lubos itong pinasasalamatan si Oriental Mindoro Congressman Doy Liachon dahil kalahati umano nito ay mula sa programang pang-edukasyon ng Solon na malaking kapakinabangan di lamang sa mga mag-aaral maging sa mga magulang dahil sa mahabang o sa mababang tuition nito. At pinaabot ko na rin po ang pasasalamat sa ating kagalang-galang na congressman sapagkat ang kalahati ng tuition ng ating mga estudyante sinagot niya. So, yung pong 5,000 na tuition ng ating mga bata, 2,500 ang kay congressman. At may counterpart lang po ang magulang na 1,500. So mangyayari po dito sa isang semester, gagastos lang ang ating mga magulang na 1,500 para sa tuition ng kanilang mga anak. Ito po ay talagang malaking tulong para sa ating mga kababayan na taga-Baco. Dagdag pa ng opisyal, nakatakda ring itayo sa nasabing bayan ang Cafe de Baco sa pamamagitan naman ng tulong mula sa DILG na inaasahang tatangkilikin ng mga residente ng naturang bayan. Ipagagawa ngayon, ito po yung tinatawag nating Cafe de Baco. Yan, ito po ay bubuksan din po namin ito, multipurpose po ito, magiging kantin ng ating mga estudyante at magiging parang coffee shop dito sa bayan ng Baco. Ito po naman ay galing sa DILG ang pundo at dinagdagan po natin dito para ito po ay mapatapos natin, may sakatuparan natin. Samantala, dahil naman sa kasalukuyang estado ng sementeryo, sa nasabing bayan na halos wala ng espasyo para sa mga pumanaw na residente, isang pribadong kumpanya umano ang nakatakdang magtayo ng